Pumunta ang dalawa sa isang bangin, nakatingin sa malawak na langit. Ipinahayag ni Tangba, dati, hindi ko alam kung bakit napakahigpit ng sect na ito, pero ngayon naiintindihan ko na. Kung wala kang kapangyarihan, wala kang anumang bagay. Kung medyo mas malakas lang ang Tang sect, hindi kailangang tumakas ang mga tao mula sa Sichuan na ganyan, at hindi kailangang mamatay ang napakaraming miyembro ng clan sect. Brother Toist, kamakailan lang, naiisip ko, kung hindi ko binabaliwala ang bawat salita ng mga tao sa sect, kundi naniwala at sinuportahan sila, marahil mas malakas ang ating sect. Sa ganoong paraan, kahit ilang tao ang mabubuhay. Pinutol ni Chung Mayang, tumigil ka sa pagsasalita ng kalokohan. Kung bulag kang maniniwala sa iyong lakas, mamamasaker ka. Tama ka, tumingin. Siya sa langit, komportableng sinabi habang nakalagay ang kanyang mga kamay sa kanyang balakang, kaya pagkatapos ng digmaan, tutulungan ko ang maliit na Tomb Master na kilala bilang Supreme Elder, pero hindi ko sila natulungan ng maayos. Sabi ni Chung Mayang, tinatawag iyon ng mga tao na disobedience. Pagsuwi sa relihiyon, iyon ang tamang salita para sa iyo. Mukhang inisip si Chung Mayang, sinulyapan siya. Mabilis na lumingon si Tangba sa kabilang direksyon at sinabi, "Oh my, napakalungkot ng panahon ngayon." Hindi siya tumanggap ng anumang bagay mula kay Chung Mayang, bamantong hininga lang, iniisip sa kanyang puso, pagsuwi sa paraan, hindi iyon mali. Hanggang ngayon, ang tanging bagay na natulungan ko ang aking master ay marahil ang sikat na apricot swordsman. Dahil patuloy tayong namumuhay ng arbitraryong pamumuhay, hindi natin naturuan ang ating mga disipulo, ninatulungan ang ating mga susunod na henerasyon. Kung matatapos ang digmaang ito, magiging iba ako. Biglang humingi ng tulong si Tangba, "Brother, mangako ka sa akin ng isang bagay. Kung sakaling mamatay ako, pakiusap sa Toist brother na alagaan ang mga bata sa hall para sa akin." Sumimangot si Chung Mayang, "Anong kalokohan ang sinasabi mo?" Ipinaliwanag ni Tangba, kahit na isa siyang underground monk, posible pa rin na mas mababa ang kakayahan kung mabuhay kaysa sa iyo, kaya pakinggan mo ang aking mga hiling at alagaan ang mga bata. Huwag kang magsalita ng kalokohan. Tumabi ka, kung hindi, susuntukan kita ngayon din. Kung gayon, brother, huwag kang ganyan. Bibigyan kita ng isa pang heavenly poison pill. Galit niyang binunot ang kanyang espada at nagbanta, "Papatayin kita." Nagulat si Tangba at mabilis na nagpayo, huwag, oh my God, hindi naman ganoon kahirap, bakit ka nagmamalabis?" Sabi ni Chung Mayang, "Kung gusto mong alagaan ang Tangmon, alagaan mo ito mismo, at dapat kang mabuhay sa anumang paraan. Kapag patay na ang isang tao, huwag mong isipin ang hinaharap, dahil ang kamatayan ang katapusan." "Oh, paano iyon? Siguro dahil Toist ka, wala kang pakialam sa mga makamundong bagay, pero kahit mamatay tayo, mabubuhay pa rin ang iba." Iyon ang nakatanim sa isip ko nitong mga nakaraang araw. Lumingon si Chung Mayang at umalis. Bago iyon, nag-iwan siya ng isang pangungusap, "Huwag mong ipasa ang mga bagay sa iba, gawin mo ito mismo." Pagkatapos ng maikling sandali, huminto siya. "Sa halip na magsalita pa, tatapusin ko ang digmaan para sa iyo. Puputulan ko ang ulo ng Shown Demon na iyon, kaya tandaan mong mabuhay ng sapat para masaksihan mo pa rin ang sandaling iyon." Ngumiti si Tangba, mabilis na tumakbo at sumagot, "Alam ko, nangangako ka na naman ng kalokohan. Naniniwala akong magagawa mo iyon." Pagkalipas ng isang buwan, hindi bababa sa isang buwan, namatay si Tangba sa labanan. Bahagyang iminulat ni Chung Mayang ang kanyang mga mata. Sa oras na ito, nakabalot ang kanyang sugat at nakahiga siya sa kama. Kinamot niya ang kanyang ulo at umupo. Doon lang niya napansin ang mga marka ng benda sa kanyang katawan. "Mukhang hindi pa ako patay. Tama iyan, iyon lang ang mayroon. Paano ako mamamatay?" Naalala niya ang oras na nakipaglaban siya kay Tang Juno, kasama na nang saksakin siya ng hidden weapon sa likod, tapos bamantong hininga ulit. "Noong digmaan, halos mahati sa dalawa ang aking balakang, pero nabuhay pa rin ako. Pero nasaan ako?" Inobserbahan ni Chung Mayang ang silid. Bigla siyang may napansin.
Lumalabas, sa tabi ng kanyang kama, 4 na tao, sina Baekchun, Lula Tuet, Jo Gul, at Yoon Jong, ay nakatulog. Tumawa si Chung Mayang, ang mga batang ito, nakahiga pa sa lupa, ang sarap ng tulog. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Tang Quan at sinabi, gising sila sa loob ng 3 araw at gabi. Tumanggi silang umalis, sinasabi nilang kailangan nilang hintayin kang magising. Kumusta ang pakiramdam mo? Nagulat si Chung Mayang, 3 araw. Ikinwento ni Tang Quan, balak kong hayaan siyang magpahinga pa, pero binunot niya ang kanyang espada para lumaban. Marahil dahil masyado siyang kinakabahan, natakot akong magpanganib siya, kaya binigyan ko siya ng sleeping acupuncture point. Nagtaka si Chung Mayang, kung gayon, bakit hindi natin sila dalhin sa mas komportableng lugar? Sumagot ang sect master, balak ko rin iyon, pero sa tuwing susubukan ko siyang galawin, umuungol siya at sinusubukang gumising. Alam ko ang gagawin. Paano naging ganoon kalalim ang pagmamahala ng magkapatid? Kung ganoon lang ang bata mula sa pamilya, mas kaunti akong aalalahanan. Nakakainggit. Kumunot ang noo ni Chung Mayang sa pagkalito, ano ang kinaiinggitan niya? Maghalinhinan lang sa pagbabantay, hindi kailangan ng 4 na tao. Mga tanga talaga, pero ano itong kakaibang pakiramdam na ito? Ang pakiramdam na ito na mahirap ilarawan sa salita. Biglang tinawag ni Tang Quan ang kanyang pangalan, Hua Sek Tan Long. Nang lumingon siya, bigla siyang yumuko at sinabi, paumanhin. How? Kasalanan ko ito. Hindi ko inaasahan na gagawa ng ganoong bagay ang kapatid ko. Alam ko na kahit anong sabihin ko, hindi ko mapapangatwiranan ang kanyang mga aksyon, pero susubukan kong gawin ang lahat para itama ito. Sana hindi ka masyadong magalit. Una sa lahat, inaamin kong natalo ako sa paligsahang ito. Gaya ng ipinangako, kikilalanin ng Toctron Tang family si Chang Yayang ng Huasek bilang kaibigan at eternal guest ng pamilya Tang. Oh, at kung gusto mo, handa akong isuko ang aking paraan. Hindi ko tinuruan ng mahigpit ang aking mga anak. Kung maitatama ko ang aking mga pagkakamali sa ganitong paraan, handa akong gawin ito. Kung maibabalik ko ang nawalang karangalan ng pamilya. Matapos magsalita sandali, naisip niya sa kanyang sarili, dahil umabot na tayo rito, sigurado akong nasiyahan ka na. Pero iniling ni Chung Mayang ang kanyang ulo at pinulbos ang kanyang mga labi at nagtanong ng nakakagulat na tanong, iyon lang ba iyon? Natigilan ang mukha ni Tang Quan, inulit niya, iyon lang ba iyon? Tapos, bamantong hininga siya at nagsimulang magreklamo, oh my God, saksakin ang isang tao gamit ang kutsilyo tapos sabihin kung anong epekto. Oh my God, napakadali, hindi ba? Bukod dito, kapag nagkakamali ang mga bata, dapat managot ang mga magulang, kaya bakit nila lihim na sinisisi ang lahat ng responsibilidad sa kanilang mga anak? Nang sabihan siya niyan, natigilan siya. Biglang tumakbo si Chung Mayang at binuksan ang bintana, sumisigaw, lahat, ito ang pamilya Tang, ito ang pamilya Tang. Nang matapos iyon, sumandal siya sa kama at bumulalas. Ngayon, isisi ang lahat ng pagkakamali sa kanilang mga anak, tapos maghugas ng kamay. Naging sikat na pamilya na ba siya? Oh my God, ang lugar na ito ay itinuturing ding sikat na pamilya. Ang mga paksa at sikat na paksa na alam natin ay patay na. Hindi, kailangan kong tumakbo agad sa kabisera at ipaalam sa mundo kung paano hinahawakan ng pamilya Tang ang lahat ng patas. Sabihin lang sa mga gangster, pagkalipas ng 3 araw, malalaman ng buong mundo. Habang mas nakikinig si Tang Quan, mas pinagpapawisan siya, mabilis na nagpapayo, kalma ka. Nagpanggap si Chung Mayang na hindi nakikinig at nagsalita ng mas malakas. Oh no, kung gagawin ko iyon, pupugutan ako ng ulo sa gitna ng isang kompetisyon. Kung mangangahas ka pa ring gumamit ng hidden weapon, hawakan at pugutan ang isang tao, ano ang punto? Bigla siyang sumigaw, kung gusto niyang pumatay, matagal na niya akong pinatay. Lumingon si Chung Mayang at tinanong siya, mabilis na tinakpan ng sect master ang kanyang bibig at umiwas, oh no, may nasabi ako. Kung gayon, ano? Ang gusto mo? Kumunot ang noo ni Chung Mayang, bakit mo pa tinatanong? Dapat may kompensasyon.
Kompensasyon. Saksakin ang isang tao gamit ang kutsilyo tapos humingi lang ng tawad, tapos iyon na. Kung gayon, bakit kailangan mo pa ng dentista? Bakit kailangan mo ng digmaan? Nag-utol si Tang Quan, kailangan niyang magbayad, pero ano ang kompensasyon? Ngumiti ngayon si Chung Mayang ng parang demonyo. Namula ang kanyang mukha sa excitement, pinunasan niya ang kanyang laway gamit ang kanyang kamay at sinabi, "Pag-iisipan ko, paano ako makakarating sa isang kasunduan na kapakipakinabang sa magkabilang panig?" Biglang lumiwanag ang kanyang mga mata at nagmungkahi, "Una sa lahat, tingnan mong mabuti itong napakahalagang pill, Jan Poison Pill." Namutla ang mukha ni Tang Junquan, Tayan Poison Pill. Iyon ay isang kayamanan na ilang pills na lang ang natitira sa pamilya Tang. Kaya iyon ang dahilan kung bakit gusto kong subukan ito. Matapos sabihin iyon, tumalikod siya at humajekik, Tang ba, huwag kang mag-alala, aalagaan kong mabuti ang pamilya. Kung nakaramdam ka ng pagkakamali, bumalik ka sa buhay. Pagbalik sa kanyang pag-aaral, galit na hinampas ni Tang Quan ang kanyang kamay sa mesa at nagmura, "Magnanakaw, napakahalagang Tian Doc Dan Pil." Tiningnan siya ni Dang Tang, ang may-ari ng bahay ng nag-aalala. Sinubukan niyang pigilan ang kanyang galit at nag-utos, "Aalisin ka sa iyong posisyon bilang young householder." "Ha? Kung ikaw yun, gusto mo bang makipagtulungan sa isang pamilya na ang young master ay nangangahas na magplano laban sa iyo?" Pero ang master, ang talent ni Huasek Tanlong ay hindi matatawaran, pero kahit na siya ang pinakamahusay sa mundo, ang kasalukuyang sitwasyon ng Huasek ay napakadelikado pa rin, hindi ba? Ipinaliwanag ni Dang, kung kabilang siya sa isang makapangyarihan at mayaman na sect, kailangan ba niyang makisama sa atin? Dahil humihina ang Huasek kaya kailangan niyang humingi ng tulong mula sa atin. Ginagamit natin siya, umaasa siya sa atin. Ito ay isang mutually beneficial relationship. Ang posisyon ng young homeowner ay kasalukuyang bakante. Kailangan mong makipagkompetensya sa iyong mga kapatid. Tumanggo ng bahagya si Dang Tang, "Susubukan ko ang aking makakaya." Nagpayo pa siya, "Bibigyan kita ng isang gawain. Dapat may isang tao sa pamilya Tang na malapit kay Huasek Tanlong. Sa aking opinyon, si Hoson Tanlong ay isang napakatapat na tao. Kung magiging tao kanya, ang pamilya Tang ay hindi lamang magkakaroon ng kontrata kundi makakakuha rin ng mas maraming benepisyo." Nang marinig iyon, tumango siya ulit, pero sinabi pa rin ng tapat, "Patriarch, hindi ako interesado sa posisyon ng patriarch, pero kung ito ay isang bagay na kapakipakinabang sa pamilya, handa ako." Masayang ngumiti ang homeowner, napakahusay. Tahimik na nagdesisyon si Dang Tang, dapat magtagumpay ang pagtatangkang ito. Gagawin ko ang sinasabi ng homeowner at makukuha ang tiwala ni Huasek Tanlong at magiging kaibigan niya. Sa sandaling ito, nang makita siyang biglang naguguluhan, tinawag ni Chung Mayang, "Hoy, ano ang iniisip mo?" Patuloy na naglalaro ang aking mga kamay at paa. Nagulat si Dang Tang mula sa kanyang mga alaala at humingi ng tawad. Humiga siya sa sofa na may hawak na bote ng alak sa kanyang kamay, ibinubuhos ito sa kanyang bibig at sinasabi, "Kahit si Quan ay maaaring maging ganoon kaganda, ang pamilya Tang ay talagang magaling sa lahat." Nagulat siya ng ilang segundo, tapos kumunat ang noo, walang imik. Ito ay isang maliit na bagay, hindi isang kaibigan. Tumango si Chung Mayang, kumakain ng isang piraso ng hita ng manok, masayang bumubulalas, napakasarap. Tumunog ang boses ni Chung Mayang mula sa kabilang panig. Nasaksak na ang bata, pero napakalusog pa. Rin niya, "Pero teka, ayos lang ba ito?" Agad siyang nagreklamo, "Sa tuwing umuupo ako, masakit ang sugat. Malamang kailangan kong maghintay hanggang sa tuluyan itong gumaling." Bumulong si Yun Jong sa tainga ni Baek Chun, "Siguro dapat natin siyang atakihin habang sugatan siya." Malungkot niyang sinabi, "Hayaan mo siya, gigising din siya balang araw." Nagdala ngayon si Chung Mayang ng isang buong plato ng karne pataas sa dalasdi sa kanyang bibig. Tapos huminga ulit, ang sabaw ay talagang masarap. Tapos, nabulunan siya at sumigaw, "Masyadong maanghang." Nagduda si Baek Chun sa buhay sa loob, "Masyado akong maraming inaasahan."